Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo upang mag-aral tungkol sa pag-aalaga ng isda. Nandito po tayo ngayon sa National Integrated Fisheries Technology Development Center na nasa Dagupan City. At ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang tungkol sa pag-aalaga ng sea bass. Ang sea bass po o tinatawag na apahap ay isa sa mga indigenous species sa Pilipinas na malaki ang potensyal kung magagamit natin for aquaculture. Ito po ay may malaking demands sa mga bansang Singapore, Malaysia, Thailand, at iba't iba pang mga Asian countries. At ito po ay madaling alagaan, madaling paramihin. Kaya lang po dito sa Pilipinas, medyo napabayaan natin. 1970s pa po nang ito ay matutunan na alagaan. Kaya lamang po dahil sa kakulangan ng similya or sa paputol-putol na availability ng similya, hindi po ito agad naging popular. Ngayon po dito sa ating center sa Dagupan City ay minarapat namin na muli ay balikan ang pagsusulong sa pagkukulture ng sea bass. Alam niyo po ang Pilipinas, dalawa lang po yata ang alam o kilalang isda, ang bangus at tilapia. Kailangan po ay mag-diversify tayo, palawakin natin yung mga uri ng isda na ating aalagaan para matigil na po yung problema natin sa kamurahan ng dalawang klaseng isda na yon, yung tilapia at bangus. Kailangan na po umpisahan natin na pumasok tayo sa mga high-value species. Kaya lamang po ang dapat nating sigurong ayusin ay yung fingerling o fry production o breeding ng mga high-value species na yan. At number 1 nga po sa listahan natin ngayon, ang sea bass. Sa karaniwan pong marine species na ginagamit sa aquaculture, ang isa pong napakalaking problema ay yung kahinaan nila sa pagpapalit-palit na alat ng tubig. Ito po ay naranasan namin lalo na sa cage culture ng, for example, Malaga o Lapu-Lapu na ginagawa sa mga brackish water areas. Sa ngayon po, sa panahon ng climate change, nagiging problema po namin dahil sa biglang bugso ng ulan, maaari pong mag-zero yung ating tubig sa brackish water. At ito po ay nakasasama sa health ng ating mga alagang isda. Katulad po ng saline tilapia na Homolobicus, ito pong ating sea bass ay euryhaline. Ang ibig pong sabihin noon ay po pwede siya sa pabago-bagong alat ng tubig. Kaya niyang mabuhay ng totally fresh water. Hindi siya maano o mamamatay. At po pwede rin siya sa full sea water. So ito po ang isa sa pinakamalaking katangian ng sea bass na po pwede nating tanggapin para siya ay maturingan na isa sa pinakamahalagang culture species sa brackish water. Alam niyo ho, ang sea bass ay basically malaking animal. Sa pagpili po ng alagaang isda, kailangan po yung ating alaga ay talagang malaki sa normal na size. Kasi po kung ito ay maliit, narating na niya yung sexual maturity niya sa maliit na size, malamang po kahit na anong ipakain natin dito, maliit pa rin ang kalalabasan araw-araw. Para pong analogy ng kambing at baka, bigyan mo ng tigisang sakong damo araw-araw, malaki pa rin ho yung baka. Ganon din po sa pag-aalaga ng isda. Kailangan po piliin natin yung mga isdang malalaki upang sa ganon yung araw-araw na paglaki nila ay mataas din. Ito pong sea bass ay isa sa mga isdang may ganoong katangian. Basically po sa 3 taon o 2 taong pag-aalaga po pwede nating marating yung 3 kilong size. Lalo na po kung ito ay malaya na nakakagala at saka mas maraming pagkain. Sa palaisdaan po, kaya nating mag-ani ng 350 grams
in 6 months. At ito po yung marketable size na gustong-gusto ng market natin ngayon. May mga bansa po na nabubuhay lang dahil sa sea bass aquaculture. Pipili sila ng sea bass at yun ang iniluluwas nila sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga katangiang pong nabanggit, yun po ang nagtulak sa amin para muli balikan at saliksikin ang potensyal ng sea bass for aquaculture dito sa Pilipinas. At wala po kaming makitang alternatibong species para sa ating mga brackish water areas, kundi ang sea bass, especially pag ang pinag-uusapan natin ay high value species. Kaya dito po ay pinadadali natin yung technology dito sa center. Yung breeding po napakadali lang pala at hindi mo kailangan ng napakaraming inahing sea bass para makapag-produce ng napakarami ring fingerlings. Ang tinuturo natin sa ngayon ay yung breeding, kasama na rin po yung pag-aalaga. Upang sa ganon ay mapadali natin yung adoption process nitong technology sa mga namamalaisdaan. Ito pong dissemination ng ating technology ay naglalayo na mapalaki natin sa madaling panahon yung kita ng ating namamalaisdaan. Pumunta na po tayo sa high value species dahil mahalaga po yung diversification. Mahalaga din na sa maiksing panahon ng pag-aalaga ay kumita kayo ng mas malaki kumpara sa pag-aalaga ng bangus at tilapia, especially kung gagawin natin sa cages at fish pen. Sa mga interesado na mag-alaga ng high value species, sa mga susunod pong episode ng ating Mag-Agri Tayo ay ipakikita natin kung paano ang hatchery operation at grow-out operation o grow-out production ng sea bass. At kung meron pa po kayong mga katanungang gustong masagot, inaanyayahan po namin kayo na kayo po ay maaaring pumunta rito sa aming center, National Integrated Fisheries Technology Development Center, na nakabase po dito sa Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ang aking pong telephone number ay 653-0385 at aking cellphone number ay 0917-2007-005.